Hello po mga kabebe, magandang buhay po sa lahat. At yun nga po mga kabebe ay magmamarites po tayo ngayon. So, dito po tayo sa bahay ko, hindi po ako pumunta sa area. Kasi umuulan mga kabebe. So, ito yung hinihintay po natin na umulan, bumagsak. At yun nga po mga kabebe ay sasagutin nga po natin yung komento po ng kabebe natin. Pag-uusapan natin mga kabebe. Kaya shout out po sa kabebe natin. Ito nga po yung katanungan niya po mga kabebe yan. Nag-comment po siya sa stories ko po. So, yun nga, bawat katanungan nyo nga po mga kabebe is mahalaga po para sa akin. At sa ganun ay kahit papaano, kahit baguhan pa lang po ako dito sa mundo ng duck farming ay nakakatulong pa din po ako. Kaya maraming salamat po sa mga patuloy po na sumusuporta po sa duck girl nyo. Lulaki kunti yung bahay ko. So, yun nga, dahil po yun sa inyo. At yun nga, mas nagaganahan po ako na yun nga, may natutunan kahit papaano. At yun nga po mga kabebe, sa baguhan pa lang po dito sa channel ko, dito po ay, yun nga, pinapastol nga po natin itong mga alagang itik natin. Free range po yung paraan po natin mga kabebe. So, yun nga po mga kabebe, sa hindi po nakakapanood po ng videos ko ay may mga alagang itik din po tayo na nangingitlog. May mga dumalaga tayong itik, tas may mga seho po tayo. So, sa baguhan pa lang po ako talaga dito. So, tatlong broodingan na din po tayo, 3 beses na din po tayo nag-alaga sa mga sehon. Number 1 is yung mga alagang itik ko ngayon na 1 taon na din po mahigit. Tas yung mga nag-alaga ulit po ako ng mga seho. Tas yun nga, ibininta ko nga yung January lang. Tapos ngayon po na nag-umpisa na naman po tayo na nasa 1,700 heads po na mga seho. So yun nga po mga kabebe, ito po sinishare ko po sa inyo ay ito po yung karanasan ko or yung naging puhunan ko po nung ikadalawang brooding ko po. Hindi po ngayon na nasa 1,700 heads. Ito po yung ikadalawang brooding ko na nasa 1,000 heads. So yun nga po mga kabebe, kung monthly mo lang naman is nasa 20,000 to 30,000 na sweldo mo dito sa Pilipinas is wag ka na lang mag-abroad kung balak mong mag-abroad. Kasi nga po mga kabebe ay hindi po talaga madaling mag-abroad kasi is lalo na at yun nga, marangal naman po talaga yung trabaho natin bilang isang OFW, pero yung sahod po natin lalong-lalo na ay wala po tayong papel na hinahawakan is nasa minimum wage lang po talaga tayo. So yun nga, nasa 30,000 lang yung sahod ko doon sa Middle East. Isa po akong OFW, 4 na taon po ako doon. So yun nga po mga kabebe, yun nga, ano nga yung gusto mo, working hard or working smart? So, yun nga po mga kabebe, pag working hard po talaga yung gagawin natin pag nasa kumpanya po talaga tayo, kayod kalabaw po tayo mga kabebe, kahit nagkasakit tayo, galingan natin yung trabaho natin, pero yung income po natin, yung salary natin is ganun na ganun pa din po mga kabebe pag working hard po tayo. Pero pag working smart po tayo, yung pa-chill-chill lang atin po yung oras, gagalingan natin yung karera ng hanap buhay natin is nakikita natin sa improvement po ng income na gusto nating pasukin. Kaya yung tinatawag na working smart. At yun nga po mga kabebe, yun nga, nag-alaga nga po tayo ng nasa 1,000 heads po na mga itik. So, ang nangyari po is sa 1,000 heads po na mga babae mga kabebe, ang nagasto ko lang po doon is 50,000 kasi nga yung isang piraso nga po ng isang itik na babae is nasa 50 pesos. So, naging 50,000 po yung mga seho ko na babae. So, tapos nga, yung lalaki dito sa Bukidnon mga kabebe is libre lang din po nating nakukuha. So, kumuha din po tayo nun. Kumuha po ako ng 200 heads po na mga lalaki, tas 1,000 heads po na mga babae. So, yun nga po mga kabebe, bago natin bumili tayo ng seho, so kailangan po natin ng patoka sa mga alagang itik natin. So, gagamitan po natin ito ng starter. Ang ginamit ko po nung nakaraan mga kabebe, gumamit po tayo ng Integra One, yung starter po ng mga alagang seho natin. Bakit starter? Bakit Integra One? So, kailangan natin yun mga kabebe, at sa ganun nga ay yung Integra One is maliliit po kasi yung
feeds na yun. So, yun ay nakakain po ng mga alagang sayo natin. So, kailangan nila yun. At yun nga po mga kabebe, nakaubos nga po ako ng 2 sako nga po ng Integra One po sa isang linggo. Pagkatapos nun, nag-change feeding na naman po ulit tayo sa ika 2 weeks po ng mga alagang sayo natin. Nag-switch po tayo ng Integra 2. So, bakit kailangan natin mag-switch na naman po ng feeds? Kasi mga kabebe, pagpatuloy natin papakainin ito mga alagang sayo natin ng Integra 1 is mahirapan po itong mga sayo natin na kainin po yung feeds kasi nga ay nabibilao ka na po itong mga alagang sayo natin. So, kailangan natin mag-change feeding ng Integra 2. So, yun nga po mga kabebe, pag change feeding na naman po ng 3 weeks ay naggamit na naman po ako ng Integra 3. So, yun nga po mga kabebe, sa Integra 2 ay 3 sako po yung naubos po natin. Sa ika 3 weeks po ay nag-change na naman tayo ng Integra 3. So, yun nga, kasabay ng pag-change feeding ko ng Integra 3 ay sinabayan ko na ito ng palay. At sa ganun ay target ko naman po kasi na ilipat yung mga alagang itik ko sa kapalayan. So, mas maaga, mas mabuti at sa ganun ay masanay po yung mga alagang sayo natin. Ganun. At yun nga po mga kabebe, ang naubos ko nga po na Integra 3 is, ilan ba yun? Nasa 6 na sako po na Integra 3 po yung naubos kong maintenance po. Pagkatapos nga po nun mga kabebe ay gumamit po tayo ng vitamins at antibiotics. Sa pag-aalaga po ng mga sayo mga kabebe, hindi po natin kailangan ng maraming gamot para iturok po sa katawan nila. Kasi ang kailangan lang po talaga natin pag mag-aalaga po tayo ng sayo is yung antibiotic. Antibiotic lang po mga kabebe, tas vitamins. Hindi po katulad ng mga ibang hayop na kailangan natin ng ganun, maraming iturok-turok, naging kuan na yung mga kawawa. Sa atin po, pag mga ganitong itik po talaga, number 1 po talaga na kailangan natin is antibiotic. So, yun nga po mga kabebe, hindi po ako nagpo-promote dito, kundi ay sinishare ko lang po yung mga ginamit ko po at sa ganun ay pwede nyo din pong gamitin o i-apply po sa mga alagang sayo nyo kung sa sayo po kayo magsisimula. At yun nga po mga kabebe, nagamit nga po ako ng Aquadox 4-in-1. 4-in-1 mga kabebe, sa nagustuhan ko po sa Aquadox kasi is may ano siya dun eh. Number 1 nga sinasabi ko is antibiotic, tas may vitamins na po siya, pang energy. Basta ganun mga kabebe, tas gumamit din po ako ng dextrose. Yan lang po 2 ginagamit ko mga kabebe. Sa isang araw po, sa 1,000 hits po ng mga alagang sayo ko po, sa isang araw po ng Aquadox is 4 po yung nauubos nila. 2 sa morning, tas 2 naman po sa gabi. At yun nga po mga kabebe, sa pag maubos nga po yung sachet na yun is ang rinirefill ko po ay hindi po pure na tubig, kundi ay hinaluan ko po ito ng dextrose at sa ganun ay bagsik kayo. At yun nga po mga kabebe, yun nga, naubos nga po natin. Hindi ko na nabilang mga kabebe kung ilang vitamins, antibiotic yung nagamit ko. Basta is na-maintain ko po yung vitamins nila mga kabebe ng 1 buwan. So, depende pa din sa mga kabebe kasi may mga videos din po ng mga ibang vlogger dyan na at yun nga, nasubukan ko din. Maganda din po yung Bitracin Gold. 4-in-1 din po. May premium tas may Bitracin yung gold. 4-in-1 yung Bitracin Gold eh. Hindi ko alam kung anong kulang dun sa premium. At yun nga po mga kabebe, nasa sayo na yun kung saan sa dalawa dyan. Basta ang importante na kailangan po talaga ng mga seho natin is kahit konti lang po yung kaalaman natin, wala tayong experience. Basta number 1 po talaga na kailangan natin sa mga seho is yung antibiotic at vitamins po. At yung day 1 na naman po mga kabebe is yun nga, sa ika 3 days po ng mga alagang itik natin. Pero depende sa iyo mga kabebe kung ilang weeks mo talaga sila yung magbilar ka ba. Kasi pag ganito kasi na mga sayo is yung nagsasapawan sila mga kabebe. Tapos yun nga, nagiging resulta yun pag pang immortality na yung nalalagasan tayo. Para maiwasan natin nun ay gumamit po ako ng carton. So nakagasto po ako ng 500 pesos nun kasi yung carton kasi sa amin is depende sa laki. Ang pinakamahal is nasa 35 pesos po. So yun, gumamit po ako ng carton. Bakit carton? Kasi doon ko po linagay yung mga alagang sayo ko na D1 pa lang mga kabebe. Kasi pag gabi po kasi ay hindi po talaga natin sila ilagay na isa lang na ganun kasi magsasapaw-sapawan yan sila. Kaya yan po yung iniiwasan natin. Pero yung iba nga po mga kabebe ay hindi na po nila
linalagay sa karton, kundi ay binabantayan talaga nila 24/7. Okay naman yun mga kabibi, pero kung gusto mo talaga na lumanda ka or hindi ka ma-stress, is gawin mo yung sinasabi ko, gumamit ka ng karton or kahit anong pwedeng paglagyan mo ng mga sayo mo sa isang linggo or depende sa'yo. Kasi sa akin, 3 days lang po na linagay ko sila sa karton hanggang sa masanay na po sila na matulog po. Pero yun nga po mga kabibe, hindi ko nga sila linagay sa karton, pero yun nga, linagyan ko ng cubicule. Katulad lang din po ng ibang mga videos ng mga vlogger din po natin na mangitik. Depende pa rin po sa iyo mga kabibe kung ano yung mas magaan, mas diskarte para sa iyo. At yun nga po mga kabebe, sa kulungan naman po ng mga alagang itik natin ay hindi na po tayo gumamit ng bonggang-bonggang kulungan. Kasi nga sa paraan nga po natin is pagpastol nga po yung paraan, is akin nga po is trapal, net, tas kawayan nga po yung ginamit ko. So depende na yun sa mga kabebe kung anong gawin mong poste. Anong gawin mong poste? Kasi sa akin po is kawayan lang po mga kabebe. Kasi mas easy po siyang bitbitin. Kasi nga kung saan nga yung ani is andun din po tayo. So at least kahit pa paano ay nakakatulong din po ako sa tao ko na magbitbit kasi magaan lang po siya. At yun nga po mga kabebe, gumamit nga po tayo ng kawayan. Yung iba is kung ano yung ginagamit nila kanang pothaw ba, ilang ginagamit yung tubo. Pero maganda naman yung tubo mga kabibe, pero yun nga, mabigat. Tapos yun nga mo mga kabibe is pagtrapal naman po yung bibilhin po natin. So wag po tayong bumili ng trapal na nasa 8 yung lapad. Kasi masyadong maliit lang po siya. Pag iganon mo sa kuan nila, bahay is konti lang yung space. So ang bibilhin mo is nasa yung 12 yung lapad ng trapal. So malaki talaga. Malawak yung area. Tapos yung trapal na bibilhin mo nasa 20 meters siguro mga kabebe pag nasa 1,000 heads. Kasi sa akin is pinasobraan ko yung 20 meters kasi mas maganda kasi yung malawak talaga yung area mga kabebe. So yun nga nangyari, nasa sayo na yun mga kabebe kung ilang meters. Basta ang sinasabi ko lang sayo is 20 meters na trapal is pwede na po sa mga alagang itik mo na nasa 1,000 heads. Tas yung net naman po na ginagamitan natin is nasa 150 pesos per meters po yun. Pero malapad yun mga kabebe, nasa 12 yata yung lapad nun. Kaya hinati ko siya ng 3. So ang nangyari yun ang naging kulungan ko. Maghanap ka ng net mga kabebe kasi maraming net dyan na konti lang yung lapad niya. Tignan mo yung net na double net yung makapal. At sa ganun ay hindi naman pang forever, at least ay makaabot siya ng pang 1 year or 8 months ganun. Kasi yung mga net kasi natin dyan na yung mas mura is manipis lang po talaga siya. Daling sulod ang akong itik. So yun nga po nga bebe, depende pa din po sa'yo kung ilang net yung gagamitin ko. Yun nga, lagi mo sinasabi, mas malawak, mas maganda po at sa ganun na itong mga alagang itik natin is hindi po na-stress. Pero pag sa'yo naman po mga kabebe, okay din naman yun para masanay po silang maglakad, ehersesyo po yung mga muscle nila at sa ganun pag balak mo na silang ilabas sa area ay pwede mo na silang ipastol doon at hindi na po tayo kailangan pa mag-worry para hindi naman ma-stress ikaw or yung itik. Yung itik syempre para hindi ma-stress, para patuloy-tuloy yung ganun nila. Number 1 talaga mga kabibi, pag tignan mo is yung area na paglalagyan mo kasi nga nung ngayon nga po mga kabebe na nasa 1,700 heads nga po yung mga alagang sayo natin, 14 days pa lang ay linabas ko na po sila sa area. Yun nga po is malaking problema yun kasi sobrang init po talaga mga kabebe at yun nga yung number 1 na babantayan natin mga kabebe. So yun nga, yung ang inalagaan natin na 1,000 heads mga kabebe, yung mga immortality nun ay konti lang kumpara ngayon na nag-alaga tayo kasi sa sobrang init tas nalason pa. Yung mga alagang sayo ko dati mga kabebe na nasa 1,000 heads, nalason yung iba pero hindi katulad ngayon na sobrang dami po talaga at hindi katulad ngayon na sobrang naghirap kasi nung nakaraan isa medyo ganun lang yung daloy ng pag-aalaga natin mga kabebe. So yun, lagi yung mga sinishare ko dito, transparent po tayo dito mga kabebe, hindi po tayo nagsishare ng puro na lang magaganda. Hindi yun nga po mga kabebe, yung napuhunan ko nga po sa mga alagang itik ko nung second batch is nasa 75,000 yata yun. Kasi gumastos ako ng 25,000 plus sa feeds. Ilagay na lang natin mga kabebe nasa 80,000 or 90,000 lahat yung nagastos ko, pati na yung transportasyon, pati na yung
bahay kulungan ng mga alagang itik ko. Pati kasali na yun, nilagay na sila nasa 90,000 sa 1,000 heads. Pero yun nga po mga kababy is depende pa din po talaga yun sa diskarte mo. Kasi pag balak mo talagang mag-alaga ng sayo, yung 90,000 mga kababy, konting-konti lang yan talaga. Sinasabi ko sa iyo. Pero pag balak mo talaga na yung mga alagang itik mo, isang buwan mo silang papakainin or ilang buwan mo silang papakainin ng commercial na pagkain ng feeds is wala. Yung wa jud kay mahimo po mapurdoy jud ka malugi jud ka kasi 5 to 6 months pa bago mangitlog itong mga alagang itik natin. So mag-isip-isip po tayo mga kabebe kung ano ba yung gusto natin pasukin, RTL ba or ducklings. Kasi nga nagsimula nga ako lagi sa ducklings, hindi po ako nagsimula sa RTL kasi pag magsimula ako sa RTL tas konti lang yung budget ko, yung puhunan ko. Kasi alam naman po natin, pag RTL is andun tayo sa matanda na isang taon mahigit, medyo mababa konti yung price kumpara sa dumalaga na mataas talaga yung price. Kaya mas pinili ko po talaga mga kabebe na mag-start tayo sa SEO kasi nga nakita ko nga dito sa area namin na malawak po talaga yung area. So no worries po tayo. So depende sa iyo mga kabebe kung anong paraan yung gusto mo, ipopoultry mo ba ito or ipapastol. Kasi sa akin nga, lagi kong sinasabi, mas maaga natin silang sanayin na kumain ng palay is mas maganda. At sa ganun ay makatipid tayo. Marami pong mga feeds mga kabebe na pwede ikaw mismo ang mag-formulate. Kasi nga ako ay wala kasing darak dito sa amin. Mahirap hanapin kasi nga ay halos kapalayan dito sa amin mga kabebe. Sabi na rin darak is yung mais. Mais ba yun? Disclaimer lang nga kasi hindi pa ako nakatry kasi ng ganun na nagpo-formulate sila, ginagamitan nila ng darak tas hinahalo sa feeds or yung down ay yung katawan ng saging. Hindi ko pa yun nararanasan mga kabebe kasi nga ang ginagamit ko lang po talaga is yung feeds po talaga ng grower, starter, maintenance, tas yun nga is organic lahat na kinakain na galing sa area talaga natin. So yun nga po mga kabebe, sana nga po ay nakatulong po tayo sa pag-advise sa'yo kabebe kung OFW ka man, retired ka man, or may bala ka man pumasok dito sa mundo ng duck farming is good luck po sa iyo at happy farming. Thank you for watching!